Sa larangan ng pagpapapayat, isa sa parati nating naririnig ang tungkol sa calorie deficit. Paano nga ba ito gawin? Halika kayo, pag-usapan natin. Ang pinaka-sure way at kaisa-isang sure way para pumayat ka ay tinatawag na calorie deficit. Alam ko ilang beses yun nang narinig ito, pero para mas maintindihan ninyo, hatiin natin yung calorie deficit na yan sa dalawang salita. Calorie at deficit. Yung calorie muna. Ang calorie ay ang currency o yung unit of measurement natin ng energy na pumapasok sa katawan at lumalabas sa katawan natin. Kumbaga, calories in or calories out. Yung pumapasok na calories sa katawan natin mula yan sa mga kinakain natin sa araw-araw. Gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, meat products, fats. Lahat ng yan mayroong calories. So kung gaano man karami ang inyong kakainin, doon nakadepende kung gaano karami ang calories na makukuha ninyo sa buong araw. For example, ang 1 cup ng rice ay pwedeng magbigay ng around 200 calories. Ang isang tasa ng assorted na gulay ay pwedeng magbigay ng around 32 calories. So kung papipiliin kayo, alin ang mas kakaunti in terms of calories? Yung isang tasa ng gulay o yung isang tasa ng kanin? Bigyan ko kayo ng 5 segundo. Ang tamang sagot ay ang isang tasa ng gulay. Pero pareho lamang silang isang tasa, di ba? So yan ang technique na pwede nating i-apply kapag sinabi nating calorie deficit. Yung deficit part, ibig sabihin yan, mas kakaunti ang ipapasok mong calories sa katawan mo kaysa sa nagagastos mong calories para sa activities of daily living mo, pati na rin sa physical activity. Gets mo? Kumbaga sa pera, mas gumagastos ka kaysa sa nag-iipon ka. Habang tumatagal na kayo ay nasa caloric deficit, gagamitin ng inyong katawan ang mga stored energy ninyo tulad ng glycogen at ng fats. At habang patagal paubos din ang fat storage ninyo, kaya bababa din po ang inyong body fat percentage o yung dami ng taba na nasa katawan ninyo. So ang tanong, paano magsimula ng calorie deficit? Simple lamang yan. First step, alamin kung gaano karami ang maintenance calories ninyo. Maraming calculators sa internet po pwede kayong humanap niyan. For example, yung sa calculator.net, ilalagay ko po dito yung link ninyo. Ilalagay nyo dyan yung inyong weight, yung inyong age, yung inyong height, yung activity level. Makikita nyo rin dyan ang activity level kung gaano kadalas kayo dapat nag-exercise o kung gusto mo lang namang malaman ng iyong basal metabolic rate, pwede naman yan. Lalabas dyan ang tinatawag ninyong maintenance calories. Ibig sabihin, yan yung limitasyon ninyo. Yan kumbaga yung ceiling. Ibig sabihin, hindi kayo po pwedeng lumagpas dyan sa kakainin ninyo. So ang tanong, Dok, paano naman natin malalaman ngayon kung gaano karami ang lamang calories ng isang pagkain? Okay, ganito yan. Bawat isang klase ng pagkain, mayroong corresponding number of calories depende sa serving size. Gaano karami nakakain ninyo? Gaano kabigat sa food group na kinabibilangan yan? Ngayon, pinadali na ng mundo ang pagbibilang ng calories sa pamamagitan ng mga applications na po pwede nyo ma-download sa inyong mga telepono. Isa sa mga sikat yung tinatawag na MyFitnessPal. Meron ding iba pang mga pausbong na mga apps na po pwede rin ninyong maging guide. Pero ang pinakamadalas talagang ginagamit o pinakamadalas talagang nakikita natin ay ang MyFitnessPal. Bali, i-input nyo dyan sa app ninyo kung ano ang kinakain ninyo, tapos lalabas kung gaano karaming calories yun. Tapos yun, isusubtract lang kayo ng susubtract sa maintenance calories ninyo. Huwag kayong mag-overboard sa inyong maintenance calories para ma-assure ninyo na naka-deficit kayo. Mas maganda kapag nag-exercise pa kayo para siguradong mas tumaas ang deficit ninyo. O diba? Simple lang. Kung ayaw nyo naman mag-download at ayaw nyo gumamit ng MyFitnessPal, maaari kasing may mga bayad pa din yan. Kami pong mga dietitians, gumagawa po kami ng mga meal plans na dapat ay susundin ninyo. At gagawin po namin yon based sa health goal ninyo. Kaya basically po pwede kayong makakuha ng tips sa amin during consultation kung gaano karaming tasa ng kanin na dapat inyong kainin, gaano rin dapat kadami ang inyong meat na kakainin, gaano karaming gulay na dapat inyong kainin, pati na rin iba pang mga pagkain. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you the next episode. Ingat!